Hi, I'm Nerys, and you're probably wondering why We ended up here. Welcome to Barangay Silangan, Mugpog, Marinduque. Where the land meets the sea in a gentle embrace, you'll find Barangay Silangan, a coastal gem of Mugpog, Marinduque. A vibrant seaside village where the rhythm of life follows the tides. The air, rich with the scent of salt, tells a story of a community whose very existence is woven into the sea. For generations, the Bisaya people have called this place home, forming a large and close-knit family. In Silangan, the spirit of community is not just a concept, it's a way of life. The residents live by the principle that it takes a village to raise a child, sharing their resources and food freely with no room for selfishness. This open-hearted generosity fosters an unbreakable bond, turning neighbors into family and making every person feel a part of something larger than themselves. But like any other places in the Philippines, nothing's perfect. There are many challenges. Who do we ask for help if when we don't know what to do? Si Severina Garay. Yung Severina Garay. Punong barangay Silangan. So last term ko, 13 ako nag-start, yung 12 years. Mostly naman pagka may mga project kami lalo na kami. Regard sa mga bata. Tawag Silangan namin. Ang pinaka-prioritize namin mga bata. Sa God, gano'n. Gender equity. Nagpupa namin mga bata. Tsaka mga may mga programa kami. Prioritize namin yung mga bata. Siguro mga nutrition month, maraming sila mga participants. Kasi kailangan nila yun. Tita, ano po yung role po ninyo dito sa inyong area? Diba? Isa akong barangay health work. Okay, and then, matagal-tagal na rin po. Ayun, tita, sa almost 30 years of service po dito at BHW, ano po yung mga naging contribution niyo po or participation po ng barangay po doon sa school po? Lahat ng activities sa school na about health, kasama ko nito. Like, for example, po dito in Nagabigay kami kapag merong nagpa-feeding, nandun kami, kasama kami. Tapos pag merong turok na inabigay sa mga bata, nandun kami, kasama kami doon. Basta lahat ng mga activity, kahit hindi sa health, kasama kami. Meron po bang mga activities regarding health po? Like, seminar po, na yung mga bata po na seminar about certain information po. Meron kami minsan dyan, training about sa mga child.
Jocelyn, Pabulaw Ragil. Ay, isa na lang nag-aaral. Isa na lang nag-aaral. So, Elementary, grade 6. Tinatanong, kumusta yung pag-aaral mo? Kumusta yung subject mo? Kumusta yung exam mo? Okay ba ga? At ka ba ga, Gawin mo muna yung pag-aaral bago yung ibang trabaho, gawain na bilang bata. Nabibigyan naman namin ng siyempre ako, may income, yung mga kapatid naman yung trabaho. So sa kaya naman ibigay kailangan. Okay. May gawain pang school, pa-meeting, may activity, nandun ka, kailangan support ka rin sa kanya. Kung ano yung trabaho sa school, support naman ng mga magulang. Kung ano yung kwandi ng teacher, kung may mga gusto niya iparating sa magulang, kung sana may nabubuo naman kami GC sila, ganyan, para sa madali ang komunikasyon. Hindi naman namin. Nagkakaintindihan. Kung sana nagkakaisa naman kami din parent at teacher. Mula nga po sa National Teachers College, ako po si Nerys, ako si Denchel, si Mary, at si Desiree po. So may ilan lang po kami mga questions. So, una po mga yung inyo pong pangalan. Ako si Mrs. Mensa. So kami dito siguro mayroon na kami 4 years na. Taga Silangan talaga ako, pero 4 years na rin kami sinastay dito. Kasi talaga nung kami Rosario. So nasa na ako dito na nag-stay kami dito, tapos ako rin naging DPC nung napunta ko ng ating simbahan. kita niyo po yung BPC. Barangay Pastoral Council. Okay po. So, ang role niyo po, tita, doon po? Dati di ko merida, parang lang. Ay, Kasi naman talaga ako, talagang yung Katolik. Kasi ang putay-utay, nakikita mo rin talaga kung ano yung yung duties and responsibilities as BPC ng barangay. So yung mga katulad ng mga kung paano pagandang yung kapilya. Tapos kung ano yung mga ikaw rin yung magiging front kung may sa mga parokya. Kami mag-misa po. Para nakikipag-coordinate. Hanggang naging commission leader. Yan po nga. Oo. Ilang taon ka na po dito sa service na sa simbahan? Napunta lang ako dito. Siguro ang simbahan namin. 3 years na lang ako dito. Nag-service sa nag-yung barangay. Nag-BPC dito sa akin. Yan naman mga tindang supply. Ano po yung inyong pangalan? Belen Garay. Nagay-tanong na. Meron akong pagkakas, mga plant pointer, mga factor light. Usually po, kapag po nabili ng school supply, sino po yung nabili sila? Magulang po ba or yung mga mismo estudyante? Estudyante. Halimbawa po, may mga estudyante na nabili like mga bata po. Pag nabili po baga sila ay, meron pong instances na nami-mispronounce po nila po ma'am ng ano. May paper. Ang nasabi colored paper. Ang sinasabi niya, bal paper na kulay pula. Minsan malit sila, sari-sari na sasabi. So, sa palagay niyo po, paano po nakakatulong ang amigo mag-aaral or sa pangyayaran? Minsan kasi pagkulang ng pera. Bagay madali lang. Hindi, okay lang. Huwag mo lang. Naka-advance ang utak. Kaya kasi nagdadada natin dito, mag-assuming na tayo. Alam ko muna yan bago kumadot. Ruth Cordillero. Tagal na akong teacher, 19 years na ako.
Malaki talagang problema namin dyan sa reading, sa mga literacy, lalo na ngayon. Ngayon nga ay may program ang DepEd ng aral program, aral reading program. So doon kami nakatutok lahat sa reading ngayon, more in literacy kami. Ano lang, sabi nga, hindi lang basic, kinakailangan daw maging functional. Kasi ngayon nga, yun na may nakarating sa amin nga, alarming yung nasa college na yung level ng bata ay nasa elementary pa ang pagbasa. At yun talagang problema namin ngayon. Lahat kahit saan school kayo pumunta. Yun ang problema lahat kung bakit ang bata hindi nakakatutong magbasa. So sa amin talagang very ang collaboration ng community at ang mahalagang bagay yung pakikipag-collab sa community dahil sino ang tutulong sa school kundi community. Katulong namin ang mga parents, talagang sila oriented talaga sila. Hindi kaya walang problema dito sa amin pagdating sa ng community. When we don't know where to go, we look to them. Our stakeholders. Together, they hold the key. Edi kami. Edi kami. Edi kami. Edi kami. Edi kami. Edi kami. So bilang mga bagong guro ay ano yung pwede ninyong ibigay na tulong o maging suggestion para dito sa para diyan sa pag-inuman with regards sa reading literacy na pwedeng from the basic maging functional. Now that we know where to go, let's plan our next steps together. Because when we work with the right people, learning doesn't stop in school. It grows in the whole community.